Hi guys! Mapagpalang araw! I know it's a very busy day for all of us but I hope you're still tuned in because it's DJ Sean Stories. Marami pong salamat sa mga suki kong nakatutok sa aking channel halos araw-araw. At kung bago ka pa lang dito, ako po si DJ Sean na maghahatid sa inyo ng crime stories around the world. Kaya like and subscribe! Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Australia. Paalala lang po, medyo magulo po ang takbo ng istoryang ito. Dahil na rin sa kung paano gumulong ang kaso. Baka po kagaya ko ay magkaroon kayo ng maraming mga katanungan. Dahil kahit po sa mga balita ay hindi po buo ang mga detalye tungkol dito. Mas magfo-focus po ang kwento sa trial at hindi sa buong pangyayari. Alamin natin ang buong kwento ni Caroline na isang Pinoy at kung paano nalagay sa alanganin ang kanyang kalayaan. Dahil si Caroline ay inakusahan ng murder para sa pagpatay ng kanyang biyenan. Ang pangyayari. September 30, 2016, sa Australia, bandang alas 10 ng gabi sa Valley View, isang residential area, may dalawang babae na papauwi na sa kanilang bahay nang may marinig silang isang babae na humihingi ng tulong at agad naman nilang pinuntahan ito. At nakita nga ng dalawang babae ang babaeng sumisigaw at nanghihingi ng tulong sa tapat mismo ng kanyang bahay na tinitirhan. At ang babaeng humihingi ng tulong ay si Caroline. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Matapos matagpuan si Caroline ng mga kapitbahay, ay agad naman silang tumawag ng mga pulis. Takot na takot daw si Caroline at sinabi sa mga kapitbahay at mga pulis na pinasok nga ng dalawang lalaking magnanakaw ang kanilang tahanan. Nasa loob pa daw ng bahay ang kanyang biyenan at ang kanyang tatlong maliliit na mga anak. Pagdating ng mga pulis, ang kanyang tatlong anak ay ligtas. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang biyenan ay wala ng buhay. Ang kanyang biyenan ay nagtamo ng mga pinsala sa ulo at nakahandusay malapit sa labahan ng bahay. Ang mga biktima. Ang babaeng ginapos nga ay si Caroline, 27 years old, at siya ay nagtatrabaho sa isang cleaning services. Ang kanyang asawa naman ay si Mark. Nagkakilala sina Caroline at Mark sa Pilipinas pero sa Australia na sila nagkatuluyan. Silang dalawa ay may tatlong mga anak, edad 5, 3 at 1-year-old. Nakatira sila buong pamilya sa bahay ng nanay ni Mark na si Myrna, ang namatay. Ang biyenan ni Caroline ay si Myrna, 57 years old. Siya nga ang may-ari ng bahay na tinitiran ng pamilya ni Caroline. At ito ay bagong renovated lamang, 3 taon lang ang nakakalipas. Ayon kay Caroline, bandang alas 6 ng gabi, may dalawang lalaki daw ang nanloob sa kanilang tahanan. Ang isa daw ay maputi, mga 5'6" daw, at dilaw na kulot ang buhok. Nakasuot daw ng white t-shirt at ang isa naman daw ay maputi din at nakaitim naman na hoodie. Ayon pa po sa kanya, ang sasakyan daw na ginamit ng dalawang lalaki ay isang puting pickup truck. Ayon pa po kay Caroline, siya ay sinaktan kaya siya nawalan ng malay. Dagdag pa ni Caroline, ang mga lalaki daw ay nakaalitan ng kanyang biyenan na si Myrna sa labas ng kalye bago ito pumasok ng bahay. At doon na daw pumasok ang dalawang hindi nakilalang mga lalaki. Bandang alas 7 ng gabi, dito nga daw nangyari ang masamang kapalaran nila. Ang crime scene. Ayon po sa mga pulis, matapos makatanggap ng tawag sa mga kapitbahay si Caroline, ay agad silang rumesponde
at tinulungan si Caroline kasama ang mga ambulansya. Sobrang gulo nga daw ng bahay nang sila ay dumating. Ang mga cabinet, drawer at kung ano-ano pang lalagyan ay nakabukas at kalat-kalat ang gamit. Nakita nila ang 3 bata sa isang kwarto na nakahiga lang at parang nawala ng malay, ngunit hindi naman sila nasaktan. Samantala, ang biyana naman ni Caroline na si Myrna ay nakita sa labahan, nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Sinasabi na ito ay hinampas ng isang matigas na bagay na naging dahilan nga ng agaran niyang pagkamatay. Agad namang humingi ng tulong sa publiko ang mga pulis kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon o dashcam footage ng mga nabanggit na lalaki at sa puting pickup truck. Si Caroline ay dinala naman sa ospital upang gamutin ang mga sugat. Nilagyan din siya ng neck brace dahil sa bali na kanyang natamo. Si Mark naman ay nasa oras ng trabaho nang mangyari ang krimen dahil ito ay isang security guard sa isang ospital. Pinuntahan siya ng mga pulis para personal na ipalam ang masamang balita. Base sa isang balita sa TV, sinabi ni Mark na kinuha ng mga suspect ang $25,000 o humigit kumulang 1 million pesos na pera at mga alahas sa kanilang bahay. Labis nga ang pagkalungkot ni Caroline, Mark at ng kanilang buong pamilya sa nangyaring krimen at sa nasawing si Myrna. Ang smartwatch. Sa kasamaang palad, inabot po ng halos 2 taon ang pag-iimbestiga at walang nakuhang impormasyon o ebidensya ang mga pulis tungkol sa 2 lalaki na nanloob kina Caroline at pumatay kay Myrna. Sa madaling salita, hindi nila nahanap ang suspect. Pero ng March 9, 2018, biglang inaresto si Caroline ng mga pulis para sa kasong pagpatay kay Myrna. Ayon po sa mga pulis at prosecution, ang smartwatch na suot ni Myrna ng araw ng kanyang pagkamatay ang naging susi at matibay na ebidensya nila para kasuhan si Caroline. Ayon pa po sa impormasyon, hindi daw nagtutugma ang statement ni Caroline kapag kinumpara ito sa data o activity logs ng smartwatch ni Myrna. Ang smartwatch nga po ay isang high-tech na gadget. Hindi lang po ito relo. Pwede kang tumawag, mag-text, gumamit ng social media at kung ano-ano pa. Pero mas higit pa po dito ay kaya nitong i-monitor at i-track ang iyong galaw, exercise at heart rate ng taong may suot nito. Ayon po kasi sa smartwatch na suot ni Myrna, lumalabas na bandang 6:38 ng gabi ay bumaba siya sa kanyang kotse dahil nga ang smartwatch niya ay nakakonek sa Bluetooth ng sasakyan. Ilang saglit pa ay pinakita ng smartwatch na nagsasabing si Myrna ay parang nagulat at biglang bumilis ang galaw. Matapos po ng ilang minuto, 6:45 PM ay tumigil na daw ang heartbeat ni Myrna na ibig sabihin ito nga ay namatay na. Ang pagkakakulong ni Caroline. Matapos arestuhin si Caroline, nakiusap siya sa korte na payagan siyang makapagpiyansa pero hindi po siya pinayagan. May 2018, nakiusap naman sa korte ang asawa niyang si Mark na pagpiyansahin ang kanyang asawang si Caroline. Gusto daw ni Mark na makapiling ni Caroline ang kanilang mga anak. Sumusunod naman ang pamilya ni Mark sa kung anumang kailangan para malutas ang kaso. Sa 8 taong pagsasama nila Caroline bilang mag-asawa ay maganda ang pakikitungo ng pamilya at mga kaibigan ni Mark at Myrna kay Caroline. Handa daw tumistigo nga ang tita ni Mark na kapatid ng kanyang nanay at isang kaibigan para patunayan na mabuting tao si Caroline.
Simula daw nang mamatay si Myrna ay hindi na daw nakapagluksa ng maayos sina Mark dahil sa kaliwat kanan na pag-iimbestiga. Pero sa huli, hindi pa din pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Caroline kahit na si Mark pa ang nakiusap sa korte para makapagpiyansa. Ayon po kasi sa prosecution, marami daw koneksyon si Caroline sa Pilipinas kaya baka magtago daw ito kung payagang makapagpiyansa. August 23, 2019, mahigit 1 taon matapos makulong, nag-plead ng not guilty si Caroline. Ang unang paglilitis. September 2020 ay nag-umpisa na nga ang trial laban kay Caroline. Dito na inilabas ang iba pang ebidensya laban sa kanya. Ang mga sumusunod po ay ang argumento ng prosecution kung bakit si Caroline ang sa tingin nilang pumatay sa kanyang biyenan. Una, gawa-gawa lang daw ni Caroline ang istorya ng 2 lalaking nanloob sa kanilang bahay. Hindi kasi daw nagtutugma ang statement ni Caroline sa oras ng mga pangyayari kapag ikinumpara ito sa datos ng smartwatch. Si Caroline daw ang pumatay kay Myrna ilang minuto lang matapos nitong bumaba sa kanyang sasakyan papunta sa labahan. Pangalawa, namatay daw si Myrna bandang 6:45 p.m. Pero 15 minutes matapos ang sinasabing panloloob, sa records ng cellphone ni Caroline ay nakapagbukas pa ito ng cellphone bandang 7:00 ng gabi para bumili ng bicycle parts online matapos siyang i-text ni Mark. Pangatlo, 10:00 ng gabi, nakita si Caroline na nakatali ang kamay at paa sa harap mismo nga ng kanilang bahay. Simula daw 6:30 ng gabi hanggang 10:00, marami na daw pwedeng mangyari sa loob ng 3 oras na ito, tulad ng paglilinis o pagtatapon at pagtatago ng mga ebidensya. Posible daw na pinalabas ni Caroline na may nanloob nga sa kanilang bahay at pagkatapos ay itinali niya ang kanyang sarili. Number 4. Lumabas din na ang 2 anak ni Caroline ay nakitaan ng gamot na pampatulog. Maaari daw na si Caroline ang nagbigay ng gamot sa kanyang mga anak. Panglima, meron daw CCTV sa bahay ni Myrna. Pero sa investigasyon ng mga pulis, 2 araw nang hindi gumagana ang mga ito maging nga sa araw ng krimen. Pang-6, dagdag pa ng forensics investigation, walang DNA, fingerprints o trace na merong ibang tao sa loob ng bahay ng pinangyarihan ng krimen. Pang-7, ayon naman sa isang kapitbahay na nakakita kay Caroline na nakagapos, amoy sabon o fabric freshener daw si Caroline. Number 8, isang paramedic naman ang nagsabi na parang bagong ligo at blow-dry daw ang buhok ni Caroline. Kaya daw ang duct tape sa kanyang ulo ay hindi masyadong kumakpit dahil madulas pa ang mga ito. Number 9, sinabi naman ng mga pulis na nagbigay ng masamang balita kay Mark, ang bungad daw agad ni Mark sa kanya ay, may nanloob ba sa bahay namin? Kahit hindi pa daw niya binabanggit na mayroong ngang nanloob sa bahay nila. Number 10, napag-alaman na si Caroline at Mark ay nakikitira lang sa bahay ni Myrna at sila daw ay nagbabayad ng 1,000 Australian dollars o almost 36,000 pesos kada kinsenas. Wala daw sariling kwarto ang mag-asawa. Si Caroline daw ay natutulog kasama ang kanyang 2 anak na babae, samantalang ang anak na lalaki o ang apo ni Myrna ay kasama ng kanyang lola sa kwarto. Sinabi pa ng prosecution na si Caroline daw ay may utang na almost 4,000 Australian dollars o 144,000 sa pesos, pero hindi na po binanggit kung kanino siya may utang. Si Mark ay nag-iisang anak ng yumaong biktima at wala ng ibang tagapagmana.
Si Myrna daw ay may bahay sa Australia at Pilipinas. Nag-holiday din sa Europe, nakakabili ng mamahaling gamit at binilhan pa nga daw ang kanyang lalaking apo ng condominium at kotse. Kaya kung mawawala daw o mamamatay nga si Myrna, tiyak daw na malaki ang magiging mana o iaangat ng buhay ni na Caroline kapag nawala na ang kanyang biyenan. Depensa naman ng panig ni Caroline. Una, ayon sa mga abogado ni Caroline, walang linaw ang mga impormasyon na nakita sa smartwatch. Hindi daw ito pinapakita ang buong pangyayari at kung si Caroline nga ang talagang pumatay. Pangalawa, wala ding ibang matibay na proof at direct evidence na makakapagturo na si Caroline nga ang suspect. At puro circumstantial evidence lamang. Ang circumstantial evidence ay ebidensya na hindi nagpapatunay ng isang katotohanan tungkol sa kaso. At ang circumstantial evidence din po ay ang mga bagay na pwede namang ikonekta sa kaso. Pangatlo, ipinakita din ang isang video sa mga hurado kung saan in-interview nga sa ospital si Caroline matapos ang insidente. Ito nga ay may mga injury at binigyan pa po ng neck brace dahil nga sa nangyaring insidente. Ayon naman sa isang pulis na kasama ni Caroline sa ambulansya, nakuhanan daw niya ito ng salaysay ngunit aksidente daw niyang nabura ang video. Nang nagkaroon nga ng malay si Caroline, wala daw itong magawa dahil nakagapos nga ito. Number 4. Ayon sa mga abogado ni Caroline, paano daw magagawa ni Caroline na patayin ang kanyang biyenan na lola ng kanyang mga anak at ina ng kanyang asawa? Lalo na naninirahan lang sila sa iisang bahay. Mabait si Caroline at maganda ang relasyon sa biyenan na si Myrna. Wala silang bahid ng pagtatalo, kaya napaka-imposible naman daw na bigla na lang daw mawawalan ng bait si Caroline at papatayin ang kanyang biyenan. Magsi-cellphone, maliligo at magpapanggap na biktima? Number 5. Dagdag pa ng depensa, malinaw na malinaw sa mga reaksyon ni Caroline ng araw ng krimen na ito ay talagang nabiktima. Marami ding nakakita sa kanya na humihingi nga ng tulong sa mga tao at hindi daw to umaarte. Number 6. Pinabulaanan din ng depensa na hindi pinatulog ni Caroline ang mga sariling anak. Number 7. Bagamat may problema sa pera, wala daw motibo si Caroline na patayin ang biyenan para sa pera o mana. Number 8. Iginiit din ng depensa na kung si Caroline daw nga ang pumatay kay Myrna, bakit daw hindi ito tumakas o lumipad pabalik ng Pilipinas sa loob ng halos 2 taong nag-iimbestiga ang mga pulis? Ang desisyon ng mga jury o horado. October 28, 2020, matapos ang 2 buwan sa unang trial, ay hindi nakapagdesisyon ang mga horado o jury kung nagkasala nga ba talaga si Caroline sa kasong murder sa kanyang biyenan na si Myrna. Sa kaso pong ito, kailangan kasi magkasundo ang lahat ng mga horado na guilty si Caroline para makulong siya ng tuluyan. Pero hindi nga po sila nagkasundo. Mapapawalang sala lang si Caroline kung 10 o 12 na horado ang magpapataw ng not guilty, pero hindi din po ito nangyari. Ang mga horado ay magkakaiba ng opinyon sa kaso ni Caroline. Nabinbin ang kaso dahil dito. Kaya nagkaroon ng bagong schedule ang hukuman ng pangalawang trial para sa kasong ito o pangalawang paglilitis. Pero noong November 2020, dahil nga nakabinbin pa ang kaso sa korte, sinubukan ni Caroline na humingi ulit ng piyansa at imbes na sa kulungan ay i-house arrest na lamang siya o i-detain sa bahay para makapiling ang pamilya.
Expired na din daw ang kanyang passport kaya wala itong kakayahan para tumakas ng Australia. Naging mabait din daw si Caroline sa kulungan at mabuting kitchen staff sa preso. Wala din daw itong bad o criminal record at criminal ties si Caroline. Giit naman ng prosecution, hindi daw ito maaari dahil masyado daw mabigat ang kasong hinaharap ni Caroline. Pero pumayag naman ang korte na magpiyansa si Caroline at makulong sa bahay o house arrest. Ayon po sa mga balita, si Caroline ay naka-house arrest sa bahay ng isang kaibigan at hindi sa bahay kung saan siya nakatira kasama ang kanyang mag-aama. Posible po na dahil ang crime scene ang kanyang tinitirahan kaya hindi siya doon hin-house arrest. Ang pangalawang paglilitis. August 2021, matapos po ang unang trial ng mahigit isang taon, ay nagkaroon na nga ng pangalawang paglilitis si Caroline. At ng October 26, 2021, ay naglabas ng desisyon ang mga hurado. At lumabas na not guilty of murder si Caroline sa pagpatay sa kanyang biyanan. Sinubukan din ng prosekusyon na kasuhan si Caroline ng manslaughter pero hindi na po nagpasya ang mga jury tungkol dito. At dahil nga dito ay na-acquit o napawalang sala si Caroline sa kaso na kanyang hinaharap. Ayon sa abogado ni Caroline, wala daw investigasyon sa nangyari. Hindi na din pwedeng balikan ni Caroline ang prosekusyon matapos siyang idaan sa dalawang trial. Naging masaya naman si Caroline at ang kanyang pamilya sa naging desisyon laban sa kanya. Opinyon at ilang katanungan. Marahil marami kayong tanong sa kwento natin ngayon. Sa aking opinyon, dalawa po ang biktima sa ating kwento. Si Caroline na nakulong pero hindi naman napatunayan na siya nga ang may gawa ng krimen. At si Myrna na nasawi pero walang napatunayang sospek ng gumawang krimen laban sa kanya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Abangan niyo po ang ating susunod na crime story sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang yan sa DJ Sean Stories. Do not forget to like and subscribe. God bless everyone. This is your DJ Sean.